Nais ng Russia na maniwala ang buong mundo na ang kanilang ekonomiya ay isang unbreakable fortress o isang kuta na hindi kayang tibuagin ng mga Western sanctions. Ngunit noong ika-2 ng Disyembre, habang ipinagdiriwang ni Vladimir Putin ang kanyang tagumpay sa entablado ang kanilang banking system, ay tahimik na nagdurusa mula sa isang $136 billion na sugat. Ito ay isang pinsalang hindi kayang pagalingin ng kahit anong dami ng propaganda mula sa Kremlin. Ang agwat sa pagitan ng retorika ng gobyerno at ng tunay na kalagayan ng ekonomiya ay hindi pa naging ganito kalaki kailanman. Sa Russia Calling Investment Forum, nagpakita si Putin ng imahe ng ganap na katatagan at sinabing ang kanilang ekonomiya ay ganap nang naka-adapt sa sitwasyon ng digmaan. Gayunpaman, ang mga nakatagong data ay nagpapakita ng isang sistema na umaabot na sa kanyang physical limits. Ayon sa International Monetary Fund o IMF, ang GDP growth ng Russia ay dumanas ng isang marahas na pagbagal. Mula sa wartime high na 4.3% noong 2024, ito ay bumagsak sa projected na 0.6% na lamang para sa taong 2025. Hindi ito isang standard economic cooling. Ito ay isang structural exhaustion na sanhi ng isang nag-overheat na war machine. Habang ang central bank ay lumalaban sa isang talunang laban kontra sa inflation rate na lampas na sa 9%, isang mas mapanganib na lamat ang nabubuo sa financial sector. Ang mga datos na inilabas ng Moscow Times noong ika-8 ng Disyembre ay naglantad sa tunay na halaga ng pagmamatigas ni Putin. Ang Russian banking sector ay nabibigatan ngayon sa 10.4 trillion rubles na halaga ng bad debt. Sa conversion, ito ay humigit kumulang $136 billion. Para sa mga American taxpayers, ang halagang ito ay lampas pa sa buong pre-war annual budget ng Russia para sa kanilang national defense. Hindi lamang ito simpleng cash flow problem. Ito ay isang systemic solvency crisis na itinatago sa likod ng wartime censorship. Sinusubukan ni Putin na pondohan ang isang high-intensity war of attrition gamit ang isang credit card na sagad na ang limitasyon. Upang maunawaan ang mekanismo ng napipintong pagbagsak na ito, kailangang suriin ang mismong mga institusyong nagpopondo sa sakunang ito, ang mga bangko. Kailangang lumipat ang atensyon mula sa mga podium ng Kremlin patungo sa mga boardroom ng Sberbank. Doon ang tunay na halaga ng digmaan ay kinakalkula hindi sa bilang ng mga biktima kundi sa unrecoverable capital o mga pondong hindi na maibabalik. Ang pagkakahiwalay ng political ambition at financial reality ay naging malinaw noong ika-28 ng Oktubre 2025. Si German Gref, ang CEO ng pinakamalaking bangko sa Russia, ay naglabas ng isang seryosong babala na ang corporate sector ay papasok na sa isang debt spiral. Ang kanyang pagsusuri ay sinusuportahan ng isang malungkot na estatistika mula sa Bloomberg noong Hulyo. Nasa 23% ng kabuuang corporate loan portfolio sa Russia ang klasipikado na ngayon bilang bad debt. Kinakatawan nito ang $190 billion na toxic assets, mga kapital na ipinahiram ngunit malamang na hindi na kailanman babalik. Nagdudulot ito ng isang paradox sa loob ng Russian economy. Ang mga bangko ay ginigipit sa aspetong politikal na magbigay ng mga loan sa defense sector upang mapanatiling tumatakbo ang mga tank factories. Gayunpaman, ang mga loan na ito ay walang hatid na economic return. Sa madaling salita, pinopondohan nila ang mga kagamitang masisira lamang sa battlefield sa loob ng maikling panahon. Ipinapakita ng mga source na ang mga wartime decrees ay tuluyang binaliwala ang mga standard credit risk assessments. Dahil dito, hanggang 37% ng state budget ay nakatali na sa high-risk lending na walang commercial viability. Ang krisis ay kasing lala rin sa civilian sector dahil ang inflation ay inuubos ang halaga ng mga sahod. Ang mga ordinaryong Ruso ay nangungutang na lamang para mapanatili ang kanilang standard of living. Noong ika-5 ng Disyembre, inamin ng Central Bank of Russia na ang overdue consumer debt ay tumaas ng 12.9% sa unang 10 buwan pa lamang ng 2025. Ang mga major lenders tulad ng VTB at MKB ay nagulat na ang kanilang overdue debt ay tumalon ng 8 beses simula ng taon na umabot sa 668 billion rubles. Sa isang maayos na market economy, ang ganitong antas ng delinquency ay magre-resulta sa agarang regulatory intervention. Ngunit sa Russia, ang naging solusyon ay ang simpleng pagtaas ng interest rates sa mga antas na nakakasakal. Ang key rate ay umabot sa peak na 25% noong Oktubre 2024 at nananatili sa 16.5% hanggang Disyembre 2024. Dahil dito, ang gastos sa pangungutang ay naging prohibitive o hindi na kaya para sa mga lehitimong negosyo. Ayon sa analyst na si Pavel Ryabov, ang corporate interest cost ay lalampas sa 15 trillion rubles o $172 billion sa 2025. Epektibo nitong pinapatay ang anumang non-military economic activity. Napipilitan ang mga small and medium enterprises na i-restructure ang 20% ng kanilang mga loan
para lamang maiwasan ang agarang pagkalugi o bankruptcy. Ang Russian banking system ay naging isang captive lender na lamang para sa mga military objectives ng Estado. Sinasalo nila ang mga toxic assets upang maantala ang isang mas malawak na pagbagsak ng bansa. Ngunit ang isang banking crisis ay sustainable lamang hanggat ang Estado ay may kitang pambayad o pang-bailout. At salamat sa mga sanctions ng Amerika, ang daloy ng kitang ito ay natutuyo na sa mismong pinagmulan nito. Habang ang banking sector ay nabubulok mula sa loob ng external lifeline ng ekonomiya ng Russia, ang energy exports ay pinutol na rin. Ito ay bunga ng isang kalkuladong dual-track strategy ng US Treasury sanctions at precision infrastructure targeting. Sa loob ng maraming dekada, ang hydrocarbon revenue ang nagsilbing primary stabilizer para sa budget ng Russia. Ngunit noong Oktubre 2025, ang katatagang ito ay tuluyang binuwag. Ang administrasyong US ay nagpatupad ng mahigpit na secondary sanctions sa mga energy giants na Rosneft at Lukoil. Hindi katulad ng mga naunang hakbang, ang mga sanctions na ito ay direktang tumarget sa mga mamimili o buyers. Pinilit nito ang mga major importers tulad ng India at China na bawasan ang kanilang kinukuha upang hindi mawalan ng access sa US financial system. Naging mabilis ang epekto, ang export volumes ay lumiit sa humigit kumulang 3 million barrels bawat araw. Dahil dito napilitan ng Russia na ibenta ang kanilang crudo sa napakalaking diskwento. Kinukumpirma ng market data ang pagiging epektibo ng pulisiyang ito. Ang presyo ng Urals crude ay bumagsak sa $65.74 bawat barrel ayon sa ulat ng Moscow Times noong ika-4 ng Setyembre. Ang pagbaba ng presyong ito ay naging sanhi upang ang federal oil and gas revenue ay bumagsak ng 36% noong Agosto 2025 pa lamang. Kung susumahin sa isang taon, kinakatawan nito ang revenue loss na humigit kumulang $31 billion. Ito ay kapital na hindi na magagamit ng Kremlin para bayaran ang kanilang lumalaking war debts. Kasabay nito, ang pisikal na infrastruktura na sumusuporta sa industriyang ito ay unti-unti ring sinisira ng asymmetric warfare. Simula noong Enero 2025, ang mga Ukrainian long-range drones ay nagsagawa ng kampanya laban sa mga bottlenecks ng energy grid ng Russia, mga distillation towers. Ang mga komplikadong piyesang ito ay mahalaga sa pag-refine ng crude oil at napakahirap palitan dahil sa technology sanctions. Sa kasalukuyan ng operasyon sa 21 mula sa 38 na pangunahing refineries ng Russia ay nagkaroon ng seryosong pagkagambala. Nagdulot ito ng isang supply side paradox. Ang pangalawa sa pinakamalaking oil exporter sa mundo ay nahaharap ngayon sa domestic shortages na nagtulak sa presyo ng gasolina sa loob ng bansa na tumaas ng 40%. Upang punan ang lumalaking deficit na ito, napilitan ng Kremlin na ubusin ang kanilang strategic reserves. Ang National Wealth Fund ay nabawasan na ng 57% simula nang magsimula ang invasion at ang liquid assets ay bumagsak sa 4.2 trillion rubles na lamang. Dahil sa systemic risk, iniutos ni Central Bank Governor Elvira Nabiolina noong ika-1 ng Disyembre na doblehin ang risk buffer para sa mga high debt loans mula 20% patungong 40%. Ang mga datos na ito ay nagpapakita ng mataas na return on investment para sa mga Western policymakers. Sa pamamagitan ng pagsasama ng financial isolation at pagkasira ng physical infrastructure, ang kapasidad ng Russia na pondohan ng militar ay unti-unting winawasak sa pinagmulan nito. Humahantong ito sa hindi maiiwasang macroeconomic consequences na nararamdaman na ngayon sa buong bansa. Ang Russian Federation ay pumasok na sa tinatawag ng mga ekonomista na isang zombie economy. Ito ay isang estado kung saan ang mga aktibidad ay nabubuhay lamang sa pamamagitan ng military stimulus, habang ang foundational civil economy ay unti-unting nanghihina o nag-atrophy. Ang internal cannibalization na ito ay lumilikha ng isang fiscal imbalance na hindi na kayang takpan ng kahit anong halaga ng kita mula sa langis. Ang fiscal data para sa 2025 ay nagpapakita ng laki ng structural failure na ito. Ang federal budget deficit ay lumawak na sa 2.6% ng GDP, nakatumbas ng kakulangan na 5.7 trillion rubles. Ang bilis ng paggastos ay lubhang nakakabahala. Sa unang 7 buwan pa lamang ng taon, naubos na ng Kremlin ang 4.88 trillion rubles o halos $61 billion. Nalagpasan na nito ang kanilang deficit targets para sa buong fiscal year bago pa man magsimula ang ikatlong quarter. Ipinapakita nito ang pagkawala ng fiscal control habang kinukuha ng Estado ang pondo mula sa infrastructure at social services para lamang mapanatili ang liquidity ng defense sector. Ang malawakang redireksyon ng kapital patungo sa militar na kumakain na ngayon ng 6% ng GDP ay nag-trigger ng tinatawag na crowding out effect. Ang civilian sector ay unti-unting nagugutom sa resources. Habang ang official metrics ay naglalagay sa inflation sa 9%, ang tunay na inflation para sa mga pangunahing bilihin tulad ng pagkain, utilities at logistics ay nasa halos 20%.
Sinisira nito ang purchasing power ng middle class at pinipigilan ang domestic demand. Isang patunay nito ay ang 20% surge sa corporate bankruptcies sa taong ito pa lamang. Sa kabila ng mga malinaw na indicators ng overheating, pinili ng mga political leaders na ituloy pa rin ang kanilang ginagawa. Noong Hulyo 2025, nagbabala ang mga economic advisors kasama na si Governor Nabiolina laban sa lalong pagpapasigla sa ekonomiya. Ngunit binaliwala ni Vladimir Putin ang payong ito. Bukod pa rito ang kanyang pagtanggi sa mga preliminary land for peace negotiations. Gaya ng iniulat ng The Guardian ay nagpapatunay sa kanyang prioridad. Mas mahalaga para sa Kremlin ang territorial ambition kaysa sa economic stability. Ang estratehikong katigasan ng ulo na ito ay nagresulta sa pagkawala ng economic sovereignty ng Russia dahil sarado ang western markets at nauubos ang domestic reserves. Napilitan ng Russia sa isang asymmetric dependency sa China. Ang Beijing na ngayon ang nagdidikta ng terms of trade. Binibili nila ang mga resources ng Russia sa presyong mas mababa sa market rates habang nag-export ng finished goods sa mahal na presyo. Ang Russia ay hindi lamang nawalan ng economic growth. Ito ay naging isang resource basal o sunod-sunuran na lamang sa pagbibigay ng likas na yaman. At habang papalapit ang 2026 ang timeline para sa isang total system failure ay lalong bumibilis. Upang tunay na maunawaan kung bakit mabilis na nauubos ang kaba ng Russia, kailangang tingnan ang balance sheet of battle. Ang digmaan sa Ukraine ay naging isang case study ng asymmetric financial attrition. Dito gumagastos ang Russia ng milyon-milyon para sa mga bagay na sinasagot lamang ng Ukraine ng barya-barya. Hindi lamang ito military failure. Ito ay isang negative return on investment na walang ekonomiya ang makakatagal ng matagal. Ang pinakamalinaw na halimbawa ng fiscal hemorrhage na ito ay ang pagkakaiba sa armored warfare. Ang T-90M Prorив, ang pinaka-advanced na tank ni Putin, ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $4.5 million bawat isa. Dinisenyo ito para maging apex predator sa battlefield. Ngunit sa buong 2025 na idokumento ang 12-12 ng kumpirmadong pagkawasak ng mga multi-million dollar assets na ito. Gamit lamang ang Ukrainian FPV drones, ang mga commercial grade quadcopters na ito na nilagyan lamang ng simpleng RPG warhead ay nagkakahalaga lamang ng $500 para mabuo. Kung susuriin ang math ng palitang ito, nawawala ng Russia ng asset na nagkakahalaga ng $4.5 million laban sa sandatang mas mura pa sa isang maayos na laptop. Ito ay isang cost exchange ratio na 9,000 to 1. Kapag ang isang Russian bank ay nag-finance sa isang defense contractor para gumawa ng T-90M at ang tangke ay nasira 5 minuto matapos itong makarating sa frontline, ang kapital na iyon ay tuluyan ng naglaho. Wala itong hatid na territorial gain, walang strategic advantage, at zero economic return. Isa lamang itong $4.5 million write-off na kailangang pasanin ng mga Russian taxpayers. Ang financial asymmetry na ito ay umaabot din sa air war na siyang naging pinakamalaking drain sa liquid reserves ng Kremlin. Noong huling bahagi ng 2025, naglunsad ang Russia ng serye ng malawakang missile barrages laban sa energy infrastructure ng Ukraine. Ang isang KH-101 cruise missile ay nagkakahalaga ng $13 million para gawin. Ang isang tipikal na salbo na kinabibilangan ng 100 missiles at drones ay maaaring gumastos ng mahigit $1.2 billion sa loob lamang ng isang araw. Para sa Ukraine, ang gastos sa depensa ay mataas, ngunit ang gastos ng Russia sa opensiba ay astronomical. Habang gumagamit ang Ukraine ng high-end Patriot interceptors, gumagamit din sila ng low-cost na Franken-SAM systems at mobile fire groups para pabagsakin ang mga murang Shahed drones. Para sa Russia, ang pagpapaputok ng isang $30 million missile para lamang tamaan ang isang transformer substation ay isang strategic blunder. Ito ay katumbas ng pagsunog sa iyong sariling bahay para lamang mapatay ang isang gagamba. Ang pinsala sa Ukraine ay totoo, ngunit ang pinsala sa budget ng Russia ay nakamamatay. Dapat din nating isaalang-alang ang tinatawag na meat grinder economics, ang nakakalulang gastos sa personnel upang mapanatili ang bilang ng tropa sa gitna ng matitinding casualties. Napilitan ng Kremlin na itaas ang recruitment incentives. Noong Disyembre 2025, ang regional sign-up bonuses sa Russia ay umakyat sa halos $30,000. Ang halagang ito ay 5 beses na mas mataas sa average annual salary sa maraming probinsya ng Russia. Nagdudulot ito ng dalawang economic disasters. Una, inuubos nito ang regional budgets na pumipilit sa central government na mag-print ng mas maraming rubles para i-bail out ang mga probinsya. Ito ang direktang nagpapagatong sa 9% inflation rate na nabanggit kanina. Pangalawa, lumilikha ito ng labor shortage sa civilian sector kapag ang isang factory worker ay maaaring kumita ng pang-5 taong sahod sa pamamagitan ng pagpirma ng 6-month contract para maghukay ng mga trench. Iiwan nila ang kanilang trabaho sa assembly line.
Ito ay nagpapalala sa labor crisis, nagpapataas ng sahod sa civilian sector at tinitiyak na ang zombie economy ay patuloy na mabubulok mula sa loob. Marahil ang pinakahumiliiting na financial sunk cost ay matatagpuan sa Black Sea, ang pagkawala ng mga capital ships tulad ng Moskva at ang pagkawasak ng Ivanovets missile corvette ay kumakatawan sa bilyon-bilyong dolyar na naval assets na hindi na kayang palitan. Sa ilalim ng kasalukuyang sanction sa mga Russian shipyards ay walang mga specialized turbines at electronics para muling itayo ang mga barkong ito. Ang isang corvette na nagkakahalaga ng $70 million ay nasira lamang ng isang Ukrainian Magura V5C drone na nagkakahalaga ng humigit kumulang $250,000. Muli ang asymmetry ay napakalinaw. Hindi lamang barko ang nawawala sa Russia, nawawala rin ang ilang dekada ng naval investment na hindi nila kayang palitan. Ito ang itinatagong katotohanan ng digmaan. Sa bawat pagkakataon na may drone na tumatama sa refinery, bawat missile na sumasablay at bawat recruit na pumipirma ng bonus check, ang solvency ng Russia ay unti-unting nababawasan. Nakikipaglaban si Putin sa isang 21st century war gamit ang isang 20th century budget at sadyang hindi tugma ang math dito. Ang battlefield ay naging isang financial black hole at kinakain ito ang ekonomiya ng Russia ng mas mabilis kaysa sa kakayahan ng central bank na mag-print ng pera. Habang papalapit ang Enero 2026, ang Russian Federation ay nahaharap sa pagsasama ng physical at fiscal challenges na hindi kayang harapin ng kanilang nanghihinang infrastruktura. Ang pagdating ng taglamig na may temperaturang inaasahang bababa sa -13 degrees Fahrenheit ay magsisilbing ultimate stress test para sa sistema. Ang economic forecast para sa susunod na taon ay nagpapakita ng mataas na tsansa ng stagflation. Ito ay isang nakakalasong kombinasyon ng stagnant growth na nasa 1% lamang at patuloy na mataas na inflation. Dahil ang interest rates ay mananatiling mataas para protektahan ng ruble, ang private sector ay tuluyang mawawalan ng access sa credit market. Dahil dito ang organic economic recovery ay nagiging mathematically impossible. Bukod pa rito, ang paglipat ng pondo mula sa municipal maintenance patungo sa defense budget ay nag-iwan sa mga heating systems at industrial plants na vulnerable sa mga critical na breakdown. Ang estratehikong katotohanan ay maaaring may military capacity pa si Putin na pahabain ang gulo sa Donbas, ngunit tuluyan na niyang natalo ang laban para sa economic viability ng kanyang bansa. Ang estado ay tumatakbo na lamang sa borrowed time at borrowed money nang walang malinaw na daan patungo sa solvency. Ang trajectory na ito ay nagpapatunay sa long-term strategy ng United States at ng mga alyado nito sa pamamagitan ng paggamit ng economic statecraft sanctions, asset freezes at energy decoupling. Matagumpay na napahina ng West ang kapasidad ng Russia na mag-project ng kapangyarihan at nagawa nila ito nang hindi pumasok sa isang direct military conflict. Kinukumpirma ng mga datos na ang pasensya ay nagbibigay ng mataas na return on investment. Ang ekonomiya ng Russia ay hindi lamang huminto. Ito ay pumasok na sa yugto ng irreversible structural decline. Ang facade ng katatagan ng Russia ay tuluyan ng winasak ng mga datos. Ngunit ang timeline para sa pinal na pagbagsak ay nananatiling isang critical na variable. Gaano pa kaya katagal makakatakbo ang isang zombie economy bago ang kakulangan sa liquidity ay mag-trigger ng isang total system failure? Ibahagi ang inyong pananaw sa comment section sa ibaba. Salamat sa inyong panonood.